Hey guys! For today's video, pag-usapan naman natin ang iba't ibang financing scheme as your option sa pag-acquire ng property. Meron tayong tinatawag na via cash basis, meron ding via deferred cash, meron ding via bank financing, meron ding via pag-ibig, at meron ding via NHMFC. So, yang mga yan nabanggit ko, discuss natin isa-isa. At sana meron kayong matutunan at mapulot na aral sa video na ito. Ayan, let's go! Mag-share naman ako ng ilang tips about real estate. So, it has something to do with the financing schemes. So, marami sa ating mga Pilipino ang naghahangad na magkaroon ng bahay, di ba? And ako bilang isang legit real estate salesperson, gusto ko kahit paano makatulong naman ako sa inyo kahit hindi tayo nagkikita personally, but by doing this virtual video, sana meron kayong matutunan, mapulot na aral, and sana may apply nyo ito pag ready na kayo na mag-acquire ng property. So, ang gusto ko lang i-share for today's video would be the different types of financing schemes na pwede ninyong pagpilian. And may mga iba't ibang klase ng financing scheme na tinatawag pagdating sa real estate. So, meron tayong tinatawag na cash basis, meron tayong deferred cash, meron din namang via bank financing, meron din via pag-ibig, at iba pang mga ahensya ng gobyerno as our options to acquire a property. But among those that I have mentioned, ang cash basis talaga ang pinaka the best. As in, unang-una, wala na tayong iniintindi, fully paid na natin yung property sa atin na ito. But of course, pag sinabi natin fully paid, madali nating makukuha yung titulo, okay? So, aside from that, pag nag-cash basis tayo ng payment sa pag-acquire ng property, there are also a lot of benefits that we can get from it. So, one of which would be the discount, like what I have said. And also, ganun kabilis natin makukuha yung title. At wala na tayong iniinte buwan-buwan na hukulugan. So, in short, meron tayong peace of mind at talagang magiging confident tayo at fulfilled on our part kapag fully paid na natin yung property, di ba? So, ang sarap-sarap sa feeling kapag nakapag-acquire tayo ng property at a very young age, and of course, via cash basis. So, yan. So, that's the first type of financing scheme, via cash basis. And for the second type would be the deferred cash that I would recommend just in case hindi nyo kayang mag-cash basis. So, pag sinabi nating deferred cash, ang ibig sabihin nito ay within 2 years, kailangan mabayaran nyo yung total contract price ng either bahay or lupa. And ang kagandahan dito, zero interest din siya. So, just like the cash basis, of course, zero interest yun kasi nga cash. And then the second option, which is recommendable, would be the deferred cash. So, ayan, kung meron naman kayong savings sa bangko na hindi nyo naman talaga gagamitin at wala naman talaga kayo naiisip na paggamitin for now. So, yan yung magandang financing scheme na mai-recommend ko. Okay, and for our third financing scheme would be via bank financing. So, ito naman ay paglo-loan ng property sa preferred bank natin. And may mga kanya-kanyang duration ito. Depende na lang sa bangko. Meron tayong tinatawag na 5 years, merong 10 years, merong 15 years, or 20 years. Depende to sa age ng nag-a-apply na client. And I would also like to remind you guys na pag sinabing via bank financing, medyo challenging ito in the sense na mahigpit si bangko pagdating sa pag-validate ng paglo-loan. Hanggat maaari, kapag married ang status ninyo, pareho kayong pipirmang mag-asawa sa mga documents. Pero pag sinabing hiwalay, hindi talaga yan ma-approve kasi meron na rin kaming mga ibang clients na nag-i-inquire about it. And so, a few reminders lang na kapag via bank financing, medyo nag-credit investigation talaga sila. And sa bangko, hindi pwede makapag-loan kapag hiwalay. So, kapag sinasabi natin na ang marital status ng spouse is hiwalay,
But, halimbawa, meron naman kayo mga present na legal document like divorce, ayan, pwede naman yun. So, mapapayagan naman yan. Basta, meron nakatatak sa korte. So, ayan, pwede yan. But, pag wala, yung halimbawa is just a verbal agreement, hindi talaga siya. So, ganyan kahigpit si bank. So, a few reminders lang for bank financing. Medyo mahigpit si bank kapag ang marital status ay hiwalay. So, there are a lot of clients na nag-i-inquire, "Ma'am, pwede bang bank financing ako? Pero ang status ko ay hiwalay." And, the answer is no, unfortunately. Hindi pumapayag si bangko na kapag married ang status, ay isa lang ang maglo-loan. As in, isa lang yung physically present na pipirma ng document. Hahanap-hanapin pa rin nila si asawa ninyong lalaki or asawa ninyong babae. Pareho kasi kayong pipirma kasi legally speaking, married kayo. So, dapat dalawa kayong maglo-loan ng property. There are also some clients na nag-try, and even if ka-close nila halimbawa yung manager ng bank, unfortunately, wala ring magagawa si ka-close yung manager ng bangko if ang status ninyo ay hiwalay. Malalaman at malalaman pa rin yan nila kasi meron silang ways to verify it. So, ayan. Okay, and isa sa mga privilege ng via bank financing is pwede nyo itong ipa-auto-debit. Meaning, halimbawa, yung payroll ninyo is same bank ng pagbabayaran ninyo. Pwede nyo itong i-apply for auto-debit sa mga representatives nila. And for number 4 is via Pag-ibig Financing. So, ang tanong ko sa iyo, may pag-ibig ka ba? Ang tinatanong ko, yung Pag-ibig account hindi yung pag-ibig na as in tumitibok-tibok ang puso mo. Magkaiba yon. Anyway, mas okay kapag meron ka both na Pag-ibig as in love life and Pag-ibig account as in yung hinuhulugan. At make sure na nahuhulugan mo ito. Anyway, going back, kung sakaling meron kayong Pag-ibig account, pwede kayong mag-loan sa kanila. Eligible kayo to loan. Alright, for Pag-ibig, meron din tong particular duration of time kung hanggang kailan kayo magbabayad ng monthly amortization. So, depende na lang kung ano yung kaya ninyo at ano yung mai-approve para sa inyo. So, may mga computation kasi at maraming factors na kino-consider like age. Ayan, isa yan sa mga factor, no? So, meron din silang tinatawag na 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, and so on. Dito sa Pag-ibig, ang maiipayo ko sa inyo hanggat maaari, kung meron lang kayong extra money, magbayad kayo ng principal. So, ang gagawin ninyo, pupunta kayo sa head office, sasabihin ninyo, meron po akong money and gusto ko tong ibayad para i-apply sa principal amount. Kasi kapag hindi nyo sinabi yun, ibabawas lang nila yon at they will just take it as a cash advance wherein walang impact. Alright guys, usually pag via Pag-ibig, ang mga binabayad nyong monthly amortization ay napupunta muna sa interest. Doon muna nila yon ibabawas, hindi muna sa principal or sa DCP mismo, no? Kaya kung mapapansin ninyo, pag ni-review nyo yung statement of account ninyo, medyo magtataka kayo, bakit ang laki-laki na nung nabayad ko, pero malaki pa rin yung balance ko. So, yun yung dahilan. Kaya naman, kung meron kayong natatabing pera at wala naman kayong paggagamitan, I recommend ibayad nyo to at make sure masasabi nyo sa kanila na apply to principal amount para mabawasan naman yung balance ninyo. Okay? So, via Pag-ibig, ito yung medyo affordable among the financing schemes kasi mababa yung computation, mababa din yung interest. However, if mapapansin nyo, longer yung span of time. But, ayan, depende na rin sa inyo kung ano yung kaya ninyo at maluwag sa bulsa ninyo. Okay? And yung panglima ay via NHMFC, meaning
National Home Mortgage Finance Corporation. So, ito, bago lang to sa pandinig ko. And ito yung latest na financing scheme na inavail ng clients ko. So, ito, napansin namin, mas mababa yung interest niya kumpara sa Pag-ibig. So, affordable din siya. So, ayan ang mga different types of financing scheme as your options for acquiring a property. So, depende na lang yan sa inyo kung ano yung komportable kayo, kung ano yung talagang abot kaya ninyo. So, guys, ang advice ko lang sa inyo, huwag kayong magmadali sa pagbili ng property. Readiness is very important here. Kasi meron tong kaakibat na monthly responsibility, like monthly amortization na kailangan nating bayaran as part of our commitment sa developer, sa bangko, sa Pag-ibig, o sa kung anumang napili ninyong financing scheme as an option. Okay? So, basta kung ano yung willing to spend nyo lang monthly, yun lang dapat yung amount na gagalawan natin. So, wag tayong mapapasubo at masisilaw sa ganda ng bahay. Kailangan natin mag-isip at check natin yung sarili natin kung kaya ba natin to on a monthly basis na bayaran. Kasi if not, I would not recommend it for now, kasi you need to pay the monthly amortization, and kapag wala kayong maibayad dito, worst case scenario would be mabata kayong property, which is sayang naman, non-refundable unang-una ang reservation fee, and of course hindi lahat mare-refund sa either developer or sa bank kasi naibayad na natin ito at may mga napuntahan na yung amount na ibinayad natin sa kanila. So, yan yung mga ilang tips na gusto kong i-share sa inyo. Sana may natutunan kayo. Marami pa akong gustong i-share. However, yan muna for now. Marami pa namang time ng ating chikahan at balitaktakan. Next. So, don't worry. Sa mga susunod na araw, mag-share pa rin ako ng ibang pang tips sa inyo. But, yung mga nabanggit ko ay mga highlights lang at yung mga very important that you should know for now. Okay? So, paano? Hanggang sa muli na ating chikahan ng anything under the sun. At sa mga susunod pang videos, I'll make sure na meron pa rin kayong matutunan out of mga naiisip ko. Alright? Thank you so much guys for watching!